Eliseo ang kanyang dating buhay at nagpaalam siya sa kanyang magulang upang tumugon sa tawag ng Panginoon. Pagbasa mula sa akla ng mga hari. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Elias, "Tahiran mo ng langis si Eliseo na anak ni Safat na taga-Abel ni Hola bilang propetang hahalili sa iyo." Umalis si Elias at natagpuan niya si Eliseo na nag-aadaro. 12 pares ng toro ang ginamit niya at kaagapay siya ng huling pares. Pagdaan ni Elias sa tapat ni Eliseo, isinuklog niya rito ang kanyang balabang. Pagkagakay, iniwan ni Eliseo ang mga toro. Kumabol kay Elias at nakiusap, "Magpapaalam po muna ako sa aking ama't ina at pagkatapos ay sasama na ako sa inyo." Sumagot si Elias, "Sige, umuwi ka muna." Umuwi nga si Eliseo. Nagpatay siya ng isang pares ng toro at iniluto. Ginamit niyang panggatong ang mga pamatok ng mga aralo. Ipinakain niya ito sa mga tao. Sumunod kay Elias at naging katulong ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating pong tutugon, Diyos ko, aking kapalaray, manangin ang iyong buhay. Diyos ko, aking kapalaray, manangin ang iyong buhay. O Diyos, ako'y ingatan mo. Ingatan mo ang iyong likod. Ang hangat ko ay maligtas, kaya sa iyo dumudulog. Ika'y aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihan tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Ikaw lamang o poon ko ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Diyos ko, aking kapalaray, manangin ang iyong buhay. Pinupuri ko ang poon na sa akin ay patnuhan. Kahit gabi, diwa niya ang sa akin umaakay. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras. Sa piling niya'y kailanman hindi ako matitinag. Kung aking kapalaray, manangin ang iyong buhay. Kahit ako'y nag-iriwan, ang iwa ko'y nagagala. Ang dati kong nagalaman, hindi ako matitinag. Pagkat di mo tutulutan, ang mahal mo ay malaga. Sa balon ng mga patay, upang doon ay maagnas. Diyos ko, aking kapalaray, manangin ang iyong buhay. Ituturo mo ang landas na buhay ang hantungan. Sa piling mo ay nadarama ang lubos na kagalakan. Ang tuloy mo nagdudulot ng ligaya walang hanggan. Diyos ko, aking kapalaray, manangin ang iyong buhay. Ipinaliliwanag ni San Pablo ang tunay na kahulugan ng kalayaan para sa isang Kristiyano. Ang Espiritu ang siyang pumapatubay sa atin upang manatiling malaya sa pagkaligid sa kasalanan. Pakinggan po natin ang kalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, pinalaya tayo ni Kristo upang manatiling malaya. Magpakatatag nga kayo at huwag nang paalitin. Mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Ngunit huwag niyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang kita ng laman. Kundi maglingkod kayo sa isa't isa dahil sa pag-ibig. Sapagkat ang buong kautusan ay nauwi sa isang pangungusit. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ngunit kung kayo-kayo'y magkakagatan at magsasakmalang parang mga hayop, mauubos kayo. Ito ang sinabi ko sa inyo. Ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at huwag ninyong susundin ang pita ng laman. Sapagkat ang mga pita ng laman ay laban sa mga ninanasan ng Espiritu at ang mga ninanasan ng Espiritu
ay laban sa mga pita ninyo. Magkalaban ang dalawang ito. Kaya hindi ninyo magawa ang ibig ninyong gawin. Kung kayo pinapatnubayan ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsigayo po ang lahat. Tuon, ikaw ay mangusap at susunod ako agad. Wika mo buhay ngayon. Sumainyo ang Panginoon. Pagbasa mula sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nang nalalapit na ang panahong iaakyat si Jesus sa langit, itinasya niyang pumunta sa Jerusalem. Sinugod niya ang ilan upang mauna sa kanya. Kumayo sila at pumasok sa isang layo na sa Samaria upang ipaganda siya ng matutuluyan. Ngunit ayaw siyang tanggapin ng mga Samaritano sapagkat siya'y patungo sa Jerusalem. Nang makita ito ni Santiago at Juan, ay kanilang sinabi, Panginoon, payag ba kayo magpababa ng apoy mula sa langit upang pugnawin sila? Ngunit bumaling siya at pinagsabihan sila, hindi ninyo alam kung anong uri ng Espiritu ang sumasa inyo, sabi niya. Sapagkat napaninto ang anak ng tao, hindi upang ipahamak ang mga tao, kundi upang iligtas sila. At nagturo sila sa ibang namin. Samantalang naglalakad sila, may taong nagsabi kay Jesus, susunod po ako sa inyo kahit saan. Sumagot si Jesus, may lungga ang asong gubat at may pugad ang ibon, ngunit ang anak ng tao ay wala man lamang matuluyan o mapagpahingahan. Sinabi niya sa isa, sumunod ka sa akin, ngunit sumagot ang tao, Panginoon, hayaan po muna ninyo akong umuwi upang ipalibing ang aking ama. Sinabi niya Jesus sa kanya, ipaubaya muna sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay. Ngunit ikaw, kumayo ka at ipahayag mo ang tungkol sa paghahari ng Diyos. Sinabi naman ng isa, susunod po ako sa inyo, Panginoon, ngunit magpapaalam muna ako sa aking mga kasambahay. Sinabi sa kanya ni Jesus, ang sino mang nag-aararo at palaging lumingon ay hindi karapat-dapat sa paghahari ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Batiin niyo sa kabila ng magandang umaga. Kumusta na po kayo ngayon? Mukhang nilalamig po kayo. Maraming nilalamig, no? Mga kapatid, tayo ay nasa ikalabing-3 linggo sa karaniwang panahon. Naipagdiwang na natin ang pag-akyat ng ating Panginoon sa Kristo sa kalangitan. Naipagdiwang natin ang Pentecostes. Gayon din, no? Ang banal na Santatlo at ang nakaraan, ipinagdiwang din natin ang kabanal-banal ng puso ay kabanal-banal ng katawan ng dugo ng ating Panginoon sa Kristo. Gilid, ang kabanal-banal ng puso ng ating Panginoon Yesu Kristo. Lahat ito ay tumutukoy na pagdiriwang para sa Diyos. At sa mga pagdiriwang ito, napagnilayan natin kung gaano kabuti ang Diyos sa atin. Amen? Sana po, no, palagi natin nararanasan ang kabutihang loob ng Diyos, ang kagandahang loob ng Diyos sa ating buhay. At ngayon din ito, pagnilayan natin, no,
kung gaano at paano naging mabuti ang Diyos sa atin at ano naman ang pwede nating may tugon sa kagandahang loob ng Diyos. Sa mga nakaraang pagdiwang, nakita natin kung paano malayang ibinigay ng Diyos ang kanyang pagmamahal. Mga kapatid, ang tanong, paano ba natin nararanasan na ang pag-ibig ay totoo? Paano natin malalaman na ang pag-ibig na inuukol para sa atin at ang pag-ibig na ibinibigay natin sa ating kapwa at sa Diyos ay totoo? Ano ba yung batayan? Simple lang, no? Para sa ating Panginoon, ang tunay na pag-ibig ay malayang ibinibigay. No? Ang tunay na pag-ibig ay malayang ibinibigay para sa kanyang minamahal. Isa sa mga batayan ng totoong pag-ibig kapag nagmahal ka ng buo sa iyong kalooban at malaya mong ibinibigay. Di ba? May mga tao kasi kapag nagmamahal, may hinihinging kondisyon. Hindi malaya yung kanilang pagbibigay. May iba mga tao naman, kapag nagmamahal, merong nagpupush sa kanila para magmahal. Hindi malayang na ibibigay. Di po ba? Pero ang Diyos, sa kanyang pagmamahal sa atin, lahat ng pagkilos ng Diyos ay pagkilos ng pag-ibig at ito ay pagkilos ng malayang pagbibigay ng pag-ibig ng Diyos at pagbibigay ng kanyang sarili sa atin. Kaya nga, kung mayroong nagmamahal sa atin ng totoo, ito ay walang iba kundi ang Diyos. Amen? At kapag ang Diyos ay nagbigay ng pagmamahal, kapag ang Diyos ay nagbigay sa atin, makikita natin na ang ibinigay ng Diyos para sa atin ay yung the best para sa atin. Kapagkat wala namang binibigay ang Diyos sa atin ang hindi the best. Kasi ganoon tayo kamahal ng nais na ibigay sa atin ang pinaka-the best. Dahil mahal tayo ng Diyos. Di ba ganoon din naman kayo? Kapag meron kayong minamahal, nagmamahal kayo, ibinibigay yung the best para sa Kanya at malaya ninyo ito, ibinibigay. Hindi ka nanginginayang ang mahal-mahal naman. Diba? Ito ay malaya mong ibinibigay kasi mahal mo yung tao. Ganun yung Diyos sa atin. Ibinibigay niya higit na mabuti sa atin dahil mahal tayo ng Diyos. At ginagawa niya ito ng Kanyang saganang kalayaan. Mga kapatid, sa kabutihan ng Diyos, lahat-lahat, makikita natin ang buti-buti ng Diyos. Ang tanong, paano ba tayo nakatutugon sa magandahang loob ng Diyos? Ano ba yung pwede natin itugon sa magandahang loob ng Diyos sa atin? Sa ating Ebanghelyo, sa ating mga pagbasa, ang hinihingi tugon, no? Sa atin ay walang iba, kundi ang sumunod sa Diyos. Ang maging mga tunay na disipulo ng Diyos. Sabi nga po niya, disipulo. Pag sinabing disipulo, tagasunod ng ating Panginoon Jesus Cristo. No? At sa pagsunod sa ating Panginoon Jesus Cristo, hindi lahat tayo sumusunod, no? Kundi sumusunod tayo ng may kalayaan. Malaya tayong sumusunod sa kalooban ng Diyos, malaya tayong sumusunod sa utos ng Diyos, malaya tayong sumusunod sa halimbawa ng ating Panginoong Jesus Cristo. May ibang mga tao kasi sumusunod lang dahil, halimbawa, yung mga magulang na narito, kapag inuutusan niyo yung mga anak ninyo, paano niyo sila napapasunod? Anak, bumili ka nga ng ganito sa tindahan, sasabihin ng anak niyo, mamaya na naglalaro pa ako ng ML eh. Di ba? Sasabihin niyo, sige na, sumunod ka na, yung sukli sa iyo. O, di ba? Susunod yun. Bakit? May sukli. No? Pero wala yung malayang pagsunod. Di ba naman, sumusunod pero nagdadabog. Naglalaro pa ako ng akin na nga. Naranasan mo yan sa mga anak niyo, di ba? Sumusunod ng may walang kalayaan. Di ba? Sumusunod ng napipilitan lamang. Mga kapatid, alam po ninyo, ang pagiging disipulo ng Panginoon ay nakikita sa iba't ibang mga pagkilos. Ang pagiging disipulo ng Panginoon ay nakikita sa ating iba't ibang estado. Ako po, hindi ko po talaga alam. Nung batang mali po ako, hindi ko alam na magiging pari ako eh. Alam niyo yun? Simple lang ang pangarap ko noon. Una, gusto ko maging basketballista. Matangkad pa po ako nun eh. Naalala ko nung first year high school ako, kapag pila na,
yung mga classmates ko, sabi ko, lahat ng mga maliliit doon sa harapan. May dito ko maliliit, tutawag sa kanan, sa works, no? Tapos yung fourth year high school na, ako nung nasa harapan, lahat sila nasa likod na, no? Kaya nawala yung pangarap ko maging basketballista. Pangalawang pangarap ko noon, maging artista. Pogi pa ako yun eh. Pero, anong ginawa ng Diyos? Huwag ka masyadong ilusyonada, ano? Magpaling ka. Ah, paano ba ako tumugod sa pagpapalit? Ito atin-atin lang ha. Walang makakaalam. Nung ako po ay grade 6, yung pare ko lang ba, dyan sa Matay Elementary School, kapag sila yung nagpapakumpisal, sinusunta talaga sila sa classroom. At pag pumunta sa classroom, meron pang liturgy yan. Bago sila magpakumpisal, may babasahin muna. Babasahin yung Ebanghelyo. Sabi ko parang kalimbanan sa classroom namin, sa klase namin, sino ang gustong magbasa? No? Sabi niya, at ang gusto kong magbasa ay yung pinakamaingay, yung pinakamadaldal sa loob ng klase. Alam niyo yung classmate ko akong tinuro? No? Ako daw yung pinakamadaldal at pinakamaingay sa loob ng classroom. Ating-ating lang po ito ha, totoo po yun. No? Talagang dal-dal-dal-dal ko. Pinakamaingay ako, kaya lang linggo-linggo, ako yung may pinakamataas na contribution sa aming class fund. Nakalagay sa blackboard, maingay, TJ, 10 times. So, isang araw pa lang yun. Pero, no, tingnan na, pinili ako ng Diyos. Sa kagagalan ko ito, pinili niya ako upang maglilingkod na. Iba't iba yung paglilingkod. Alam niyo, nung pumasok kami sa seminaryo, hindi ko alam talaga magiging pangay ako eh. Nag-exam kami sa seminaryo, 13, siyam kami pumasa. Tapos nung papasok kami, may gustong 4 na pumasok. Tapos yung tumuloy na kami, 3 na yung pumasok. Nung nasa seminaryo na kami, nung kalagitnaan ng college, lumabas yung isa. Tapos nung dumalik ka nung kami ng college, 2 na lang kami, no? Nung dumalik ka nung kami ng college, isa lumabas, ano lang natira. Diba? Mga kapatid, no? Iba't ibang pagtugon sa kanyang pagiging disipulo. Ang mahalaga ay tumutugon tayo ng may kalayaan sa kanyang panawagan. Natandaan natin, ang pagtugon sa ating Panginoong Kristo, ang pagsunod sa Kanya ay hindi madali. Tingnan natin sa ating Ebanghelyo. Ano ang meron sa Ebanghelyo? Meron isang tao, sabi niya, Panginoon, susunod po ako sa inyo. Sabi ng Panginoon, talaga, susunod ka? Tingnan mo na lang, yung mga asong gubat, meron silang lungga. Yung mga ibon, meron silang pugad. Samantalang ang anak ng tao, wala man lamang mapaghingaan, wala man lamang mapagpahingahan. At papunta ko sa Jesus sa Jerusalem, sabi niya, sigurado ka bang susunod ka? Sabi ng Panginoon, ganyan ang pinapahiwatig niya, na ang pagsunod sa Kanya ay hindi madali. Si Kristo pupunta sa Jerusalem. Anong gagawin ni Kristo sa Jerusalem? Tatambay? Hindi. Haharapin niya yung kanyang kamatayan. Diba? Haharapin niya yung kanyang kamatayan. Walang mapaghigaan. Walang mapagpahingahan. Tunay na tunay ang pagsunod sa ating Panginoong Kristo ay hindi madali. Hindi itong buhay na simple lang. Hayahay lang, kundi ito ay tahasang pagsunod at pagiging tulad ng ating Panginoong Kristo. Kung si Kristo ay namatay, bilang mga disipulo, dapat handa rin tayong mamatay at mag-alay ng buhay. Diba? Kasi yun yung kanyang kalooban. At hindi lang yan, sa pangalawang tao, sabi ng tao, susunod mo ko sa inyo, Panginoon, pero po, sandali lang ha. Anong gagawin mo? Ilibing ko lang po yung patay ko. Sabi ng Panginoon, hayaan mo na mga patay maglibing sa kanilang mga patay. Ano ang sinasabi ng Panginoon? Na ang pagsunod sa ating Panginoong Kristo ay dapat ngayon na. Hindi mamaya, hindi bukas, kundi ngayon na. Sapagkat ang pagpapahayag ng kaharian ng Diyos ay kinakailangang ipangaral. Kaya dapat tayo ay sumunod sa paanong pamamaraan na makita natin sa ating buhay bilang pagsunod kay Kristo na ang buhay natin ay tahasang pagpapangaral ng paghahari ng Diyos. Tingnan po ninyo ang buhay nyo ngayon. Kayo ba ay disipulo at naipapahayag ba ng buhay ninyo ang kaharian ng Diyos? Nakikita ba sa buhay ninyo na naghahari ang Diyos? O baka katulad tayo ng dalawang alagad, sabi ng Panginoon, hindi ninyo alam kung anong uri ng Espiritu ang sumasa inyo. Alam niyo ba kung anong uri ng Espiritu ang sumasa inyo? Sa mga sandaling ito. Diba? Bilang
bilang pagsunod sa ating Panginoon Kristo, ang buhay dapat natin ay tahasang nagpapahayag ng paghahari ng Diyos. At mangyayari yan kung ang Diyos mismo ay naghahari sa ating puso. Kung ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa ating buhay. Pangatlo, sabi ng ating Panginoon, may susunod sa, ako din po Panginoon, susunod din po ako, pero sandali lang po, magpapaalam po muna ako. Sabi ng ating Panginoon sa Kristo, ang sino mga nag-aararo at lumilingon ng lumilingon ay hindi nararapat sa kaharian ng Diyos. Hindi nararapat sa paghahari ng Diyos. Anong ibig sabihin ng Panginoon? Dapat, kung ikaw ay tunay na disipulo ng Panginoon, meron kang panahon para sa Kanya. Di ba? Pag sinabi maglingkod, maglingkod. Hindi alintanan yung karamdaman, hindi alintanan yung gawain, maglingkod. Pag pinatawag, maglingkod, pumunta. Di po ba? Kasi yung paghahari ng Diyos ay napakahalaga kaysa sa lahat ng bagay. Ang pagsunod kay Kristo ay higit na mahalaga kaysa sa lahat ng bagay. At makikita na niyo, ang sumusunod sa Panginoon ng buong puso at buong kalayaan, sila yung tunay na kararanas ng kaligayahan sa buhay. Na sa kabila ng kanilang karamdaman, diba? Sa kabila ng pagiging busy ng kanilang buhay, nakakaranas sila ng kapayapaan. Nakakaranas sila ng kaginawaan. Bakit? Sapagkat nasa kanila ang Diyos. Mga kapatid, ito po ang inaasahan sa atin. Maraming mga Katoliko kasi, Katoliko lang kapag linggo. Ito yung tinatawag natin Sunday Catholics. No? Sila'y nagsisimba pag linggo, tapos pagkatapos ng paglunes, Merkules, Webes hanggang Sabado, hindi na nila sila Katoliko. Nakakalimutan na yung pagiging Katoliko. Mga kapatid, anumang araw ng buhay mo, ikaw ay disipulo ng Panginoon. Anumang oras ng buhay mo, ikaw ay tagasunod ng Panginoon. Nasaan ka man, ikaw ay tagasunod ng Panginoon. Nasa trabaho ka, nasa paaralan ka, nasa tahanan ka, ikaw ay tagasunod ng Panginoon. Paano ba natin may papakita na tayo tagasunod ng Panginoon? Simple lang. Kung ang lahat ng ginagawa mo sa buhay mo ay nagpapahayag ng kaharian ng Diyos. Kung ang bawat ginagawa mo sa buhay mo, tungkulin mo bilang Kristiyano, bilang Katoliko, ay nilalagyan mo ng pagmamahal at malaya mo ibinibigay ang pagmamahal nito, ikaw ay nagiging disipulo ng Panginoon. Kung ikaw ay nanay, naglilingkod ka sa iyong mga anak ng may pagmamahal at malaya mo itong ginagawa ng merong kaligayahan sa iyong puso, ikaw ay nagiging disipulo ng Panginoon. Kung ikaw ay guro, ikaw ay malaya nagpapahayag, no? Nagtuturo ng may pagmamahal at pagkalinga, no? Malasakit sa iyong tinuturuan, ikaw ay nagiging disipulo ng Panginoon. Ano man ang ginagawa mo sa buong linggo, kapag malaya mong ginagawa ito ng may pagmamahal, ikaw ay nagiging tagasunod ng Panginoon. Mga kapatid, sana po, no? Palagi natin bigyan ng panahon ang Diyos sa ating buhay, sapagkat ang Diyos hindi nawalan ng panahon para sa inyo. Amen. Magsitayo tayo, sumasampalataya ako sa Diyos. Panginoon sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Kristo, isa anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lang ng Espiritu Santo. Ipinahanak sa Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, itinako sa krus na matayin ni Pino, nanao sa naloroonan ng mga yumao, nang may tatlong araw na buhay na mabili, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula pa rito at uupong sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Piliin natin sa amang makapangyarihan na gustusin tayo ng karunungan at lakas ng loob para manatili tayo sa pagsunod kay Kristo, kay Kristo. Regalain natin, Panginoon, Panginoon namin. Panginoon, pangilan mo kami.
para sa mga pinuno ng simbahan, maging mabisang instrumento nawa sila ng pagkakaisa, pagtutulungan, at dialogo para sa kapakanan ng mga aba at dukha. Manalangin tayo. Para sa mga opisyal sa pamahalaan, magkaisa nawa sila sa pagsugpo sa kahirapan at karahasan, at pairali ng kalusan at kapayapaan. Manalangin tayo. Para sa bawat pamilya, mapuspos nawa sila ng pag-asa, pagkakaisa, at pagtitiwala kay Kristo, at hayaan siyang patuloy na umakay sa kanila. Manalangin tayo. Para sa mga kabataang tinatawag sa buhay religyoso at pagpapari, tumugon nawa sila sa tawag ng mabuting pastor ng buong katapatan at pagmamahal. Manalangin tayo. Isama rin po natin sa ating panalangin ang pasasalamat at espesyal na intensyon na Ligaya Puerto and Family, Renis Garden, Bondok Garden, at Mr. and Mrs. Susan A. Romero. Manalangin tayo. Para sa kapayapaan ng kaluluwa na Romanto Arbitrario, Maria Ella, Cristina Tabulok, Casimiro Tabulok at Silverio Tabangan. Manalangin tayo. Mga kapatid, sa katahimikan ng ating mga puso, dalangin natin sa Panginoon ang ating mga pagsaluhin sa Inyo. Kapag mahal namin Ama, binigyan mo ang aming mga panalangin. Gawin mo kami mga tapat na alagad ng iyong anak, na si Kristo ang aming Panginoon. Amen. Ating ngayon na ang ating mga mundo sa dalawanan ng Panginoon.
paghahari natin ay kaligan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahari sa iyong mga kamay, sa kapulihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, kami iyong pinapagdapat gumanap sa pagdiriwang ng paghahari ng iyong pagliligtas. Ipagkaloob mo ang aming paglilingkod sa iyo ay gawin halugod sa mga alay nito sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumagirin, itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. iniasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama namin mga pamilihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ng Kristo na aming Panginoon sa dakilang pagtubos niya sa amin. Ang kasalanan sa kamatayang aming pagkami ay binalikat niya upang kaming palayain at maitampok sa iyong giningin. Siya ang nagtanghal sa amin bilang lipi-hilira, pari at haring lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman kami iyong tinawag, upang makasapit sa iyong liwanag, bilang iyong pangmagtungkuling maglakad ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang himpay sa kalatan. Kami nabubunyi sa iyong pagkakagaan. Ang aming banal, ikaw ang bukalangkan ng kapanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kalooban ko. Upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoon Yesus Kristo. Bago niya pinatulis ang kitang doon ng magiging Diyos, pinawasan niya ang pinasal. Pinasalamatan ko niya. Pinagatihan niya ngayon, tinubog sa kanyang mga alagay at sinabi, tanggapin mo lahat ito at sa amin, ito ang aking katawan, na iyang Diyos para sa inyo. Kaya hindi naman nang matapos ang hapunan, hinawasan niya ang tali. Balikan niya ang pinasalamatan. Iabot niya ang tali sa kanyang mga alagay at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin, ito ang halis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang sipang. Ang ating dugo na dugo para sa iyo at para sa lahat, sa pagkakatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagpili natin ang misteryo ng pananampalataya.
kami namin yung kanino magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay matutuwad sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ingapin mo ang iyong simbahang naganap sa buong daigdig. Kuskusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa at si Bartolome ng aming Obispo at ng kanang kaparian. Alalahanin mo yung mga kapatid na maghintay na may pag-asang sila ay muling maibukay. Gawin din ang lahat ng mga tumamal. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaluwanagan. Kaawaan mo at pagnilapatin ka ng lahat na makasaway sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Daring Maria, ang ina ng Diyos, si San Jose na kanyang paglakas na puso, kaysa ng mga apostol, si San Tiago, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng pag-ibig sa iyo, may pag-iwan nawa namin ang pagpupuri sa ikararaman mo sa pamamagitan ng iyong na aming Panginoon Jesus Cristo. Sa pamamagitan ng Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at pagpuri ay sa iyo, Diyos sa mga kapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpag sa walang hanggan. Sa pagbibigay ng mga nakadadaling na utong sa tulong ng Diyos na Panginoon natin ito, ipahay natin ng lakas. Hinihin namin sa mga sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, silitan sa kasalanan, at idolo sa lahat ng kapakamakan. Samantalang aming pinananahitan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesus Cristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Yesu Cristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ay sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sa inyo. At sumayin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan. Mamalag ang mga naan niya hanggang sa Panginoon. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin na ako. Pwede na. Magandang umaga po sa ating lahat. Magkakaroon po tayo ng second collection para po sa suporta natin sa mga misyonero at seminarista po sa buong mundo. Maraming salamat po. Thank
Ang naming mapagmahal, buhayin mo kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kami pinagsulod ng pag-ibig mo, kailanman ay magkaroon ng bungang lagi namin maiaabay sa pamagitan ng si Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa lahat ng mga naglingkod sa atin sa ginagawa ito, sa mga nagkamay. Maraming salamat po sa inyo at lalo po sa inyo na mga nagsimba. Maraming salamat po sa inyong presensya. Salapakan natin ang bawat isa. Sumainyo ang Panginoon. Magsinito kayo habang ginagawa ang pagbabalik. Ang manaming mapagpala, ipagtanggol mo at bagkasan ang mga kahit ng iyong angkan. Ipagkaloob mo ang kalusugan ng buong kaluhan, ang walang pag-iimbot na pagmamahal at ang walang mayo na katapatan sa iyo. Sa pamagitan ng Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpag sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating banal na misa, kumailay ang taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Kristo. Salamat sa Diyos.